Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Ha? Plunder. Ha? Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. So ito na, hindi na talaga mapipigilan ng kasamaan ng administrasyon ni Bangag. Hindi naman aarte ng ganyan itong si Boy Agnas kung walang basbas ng judik nating presidente. Can you imagine si Senator Marcoleta na 72, 73 years old na? Kakasuhan ng plunder? Alam naman natin ng plunder, wala itong bail. Kaya kapag si Senator Marcoleta ay kinasuhan, inaresto, hindi na ito makakalabas ng kulungan. Well, at least magbabago ng ng administrasyon. Pero sa ngayon, hopeless case ito kung sakaling ang matutuloy talaga. I mean, come on. Paano nyo kakasuhan ng plunder ito si Senator Marcoleta? Wala naman siya kinuha mula sa kabanang bayan. At ang nag-donate sa kanya nung siya ay nangangampanya bilang senador, mga private citizen. Sa pangunguna, of course, nitong si Mike Defensor na private citizen na. Hindi na siya politiko. Totoo nga si Mike Defensor Siya ay nag-donate lamang pero kasama siya sa kakasuhan. Putang ina namang administrasyong ito, puro kalokohan. Alam niyo ba kung bakit gano'n na lang kalakas ang loob nila? Nasuwayin palagi ang batas. Kasi nga, di ba, nagawa nilang ipakidnap at ipadala sa dahig, spare ID, ng walang kalaban-laban at walang pumalag na Pilipino. Lahat tayo umiyak lang sa tabi. Lahat tayo nadurog lang mga puso pero wala tayong ginawa. Wala tayong lahat nagawa. Dahil nga nakalusot ang ginawa nilang yan kay PRRD, kaya tuloy-tuloy na ang kasamaan na ginagawa nila. Can you imagine? Mauuna pa yatang makasuhan at makulong si Senator Marcoleta kesa doon sa tunay na salarin. Kesa doon sa mga tunay na magnanakaw sa tanghaling tapat na hindi na mga nakamaskara sa kaban ng bayan. Si Martin Romualdez, si Saldico, na umamin mismo ng katarantaduhan nila kasabot si Bangag. Si Martin Romualdez na siyang itinuturo, bukod kay Saldico at kay Bangag, ng mga witness sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Bunuan nga yung dating sekretary ng DPWH, gagawing witness dito sa flood control. Putang ina, di ba? Para maging witness ka, kailangan ikaw ay least or not the most guilty. Sa kasong ito, putang ina, si Bunuan, hindi siya qualified bilang not the most guilty. Putay mga diskaya nga na hindi naman mga politiko Yung mga diskaya na kontraktor lang, hindi sila politiko nakakulong na. Tapos, itong mga tunay na nagtatrabaho sa gobyerno, sila yung star witness? Talaga ba? Lahat ito ay paghahanda sa impeachment case ni VP Sara, yun na nakikita ko dito. Bukod sa ayaw nilang matuloy ang investigasyon sa flood control dahil ang investigasyon ay papunta na talaga sa Malacanang, pinaghahandaan din nila ang impeachment case ni Sara Duterte. Lahat ng mga kaalyado o lahat ng mga ayaw sumuporta sa administrasyon ni Bangag, kakasuhan o ikukulong. So, kailangan talagang pilayin, ang Cayetano Black para hindi makakuha ng sapat na boto para sa impeachment case ni VP Sara. Well, alam naman nating lahat na kailangan talagang ma-impeach at hindi na makatakbo sa pwesto itong si VP Sara dahil pag naupo si Sara bilang presidente, alam naman nating lahat ang unang-unang gagawin niyan ay panagutin ang mga magnanakaw sa tanghaling tapat ng mga hindi na nakamaskara sa kaban ng bayan. Grabe, ang ginagawang katarantaduhang ito ng administrasyon ni Bangag ay pagpapakita lamang ng kanilang kaduwagan at kawalan ng bayag. Can you imagine, hindi sila lumalaban ng patas? Dahil ikaw ay kontrapela. Akasuhan ka, ikukulong ka. Ganyang kahayop ang administrasyong ito. Lord, please, kung pwede sumali ka na dito sa issue na ito. Again, ulitin ko yung mga bagay na hindi na kayang solusyonan ng mga tao. Diyos na ang bahala. Kaya lang, alam mo yun, parang nakakainip. Lord, please, manghimasok ka na. Kailangan ng Pilipinas
Kailangan ng mga Pilipino ang tulong mo. Oh my God, please have mercy.